Okay, now for the expected events naman, again, for the education of your kids and also for your retirement. Okay. So, kung parents ka, I'm sure iniisip mo na magkano bang gagastusin mo kapag nag-college na yung anak mo. Okay, so as you can see here on my screen, these are the projected annual tuition fees from selected universities nationwide. So, projection lang po ito, okay, na pwede nating pagbasihan din kung magkano ba aabutin ang tuition fee ng anak ko by this year, kung magka-college na siya, 'di ba? At kung sa ganitong school. So, you can actually get a copy from your financial advisor para mapag-aralan nyo of how you're going to fund your kids' education. Now, have you prepared for your child's future? So, if in case po, nasa 2026 or 2027 na mag-aaral yung anak mo ng college, at 4-year course yung gusto niyang kuhain. So, ito po yung kailangan yung paghandaan. Okay? So, let's say for example, sa De La Salle University, sa DLSU, ang tuition fee for 4-year course, aabutan ng 1,942,920 pesos. Isama mo pa dyan yung allowances na 500 pesos. Sasabihin mo 5 days na mag-aaral yan. Sabihin natin 480,000 abutin. School projects, kasi nagkakaroon naman talaga ng school projects. So, ito, ano lang po ito figure lang po na ilagay natin na included, kunyari sa mga school projects na gagawin nila. So, ang total na dapat mong pag-ipunan kung sa DLS yung mag-aaral yung anak mo is 2,482,920 pesos. Okay? Now, graduate po ako ng FEU and I mean, magandang school naman ng FEU. So, if in case sa FEU mo gustong pag-aralin yung anak mo, kailangan meron kang 1,569,656 pesos. Okay? So, ang tanong, have you prepared for that kung sa 2026, 2027 mag-aaral yung anak mo? Now, what if you have more than one kid? Siyempre, naman na tayo, isa lang yung anak. Okay? So, ito yung mga tuition fee per child. If in case, nasa FEU gusto mag-aral ng anak mo, yung 5 anak mo doon mo pag-aaralin, sabihin na natin, okay, 1,569,656 yung kailangan mo ipunin, di ba? 8 times 5 mo yan, aabot ng 7,848,280 pesos. Or more than that pa, kasi syempre iba-iba yung age niya. So, i-compute pa pala natin yung different ages nila, different years kung kailan sila mag-aaral. Pwede maging more than that pa. Okay? But for the sake of the computation, or sample computation here, let's say pare-pareho sila na magka-college. Okay? At that time, so 5. Ito yung kailangan pag-ipunan. Now, what will happen? Paano kung hindi ka nakapag-ipon? Anong mangyayari sa anak mo? Paano kung gusto niyang university sa Harvard pala o kaya sa ibang bansa, 'di ba? So, anong mangyayari? 'Di ba? Minsan na nangyayari, papag-aralin na lang natin sila dun sa university or college na kung saan kakasya yung budget natin or kakasya yung sasahurin natin na pambabayad ng kanilang tuition fee, 'di ba? So, pag minsan gusto din ng anak natin na mag-doktor o kaya mag-abogado, kaso wala naman tayong ipon para doon, i-convince na lang siguro natin yung anak natin na kung ano na lang yung available na course na 4-year o kaya mag-vocational course ka na lang. Di ba may mga dreams tayo para sa mga anak natin? And I'm sure yung mga anak natin, meron na rin silang dreams by that time. Kaya ito yung gusto nilang kuhain na course, ito nila gusto mag-aral. But because wala tayong budget para dun sa university na gusto nilang pasukan, hindi kaya ng powers natin, yung income natin na dun sila pag-aralin, they will have to adjust their dreams for us, 'di ba? Kasi hindi tayo nag-ipon, hindi tayo nag-prepare para sa education nila. So, ang mangyayari, kung saan na lang pwede or kung saan na lang kaya, or better yet, yung iba hindi na lang mag-aaral or hindi na makakapag-aral kasi you did not prepare for it. Wala kang pera para doon. Wala kang pera para sa pang-college nila. Okay? So, yun ang mga pwedeng mangyari. Now, what are you going to do? So, let's say for example, isa anak mo magka-college na. Ang tuition fee sa FEU, kung saan siya mag-aaral, is 1,569,656. So, ngayon pa lang, mag-ipon ka na every month ng 50,000 pesos. Para in 12 months, you'll have 600,000. Now, if you save it in the bank, you'll have 600,243 pesos and 81 cents. If you put it in investments, you'll have 633,514 pesos and 6 cents. Diba? That's in 1 year.
And if in 5 years time pa naman mag-aaral yung anak mo, mapapag-ipunan mo pa naman yung tuition fee niya sa FEU. 'Di ba? At saka yung mga gagastusin niya. So, magkakaroon ka ng 1,803,435 pesos and 47 cents. Kung isi-save mo lang sa bangko, doon mo lang ilalagay ha. Or kung i-invest mo naman siya, mas malaki-laki. Halos nasa 2,342,471 pesos and 43 cents. So, kaya na. Kaya na pag-aralan sa FEU at kaya nang i-sustain pati mga allowances at mga kung ano pang school projects dyan, diba? Now, ang tanong, okay, kung, let's say for example, ang objective mo is to save 1 million para sa education fund ng anak mo. Now, there's a building here, okay? Bawat building, okay, from first floor up to fourth floor, may equivalent na 100,000 pesos. So, pataas ng pataas, nakakaipon ka. Hanggang sa 10th floor, meron ka ng 1 million. Okay? So, ikaw na magulang, may dalawa kang option na pwedeng pagpilian kung paano mo isa-save or paano mo pag-iipunan tong education fund na to. And yung objective mo lang is to save 1 million nga. So, pwede mong gamitin yung stairs. Kasi lahat naman ng building may stairs, diba? Okay, so yung savings and investments, kagaya ng illustration natin kanina, yun yung stairs, nagre-represent ng stairs. Mag-accumulate ka ng funds, okay, using savings and investments para ma-hit mo yung objective goal mo na makapag-ipon ng 1 million para sa education fund ng anak mo. What if magkaroon ka ng heart attack on the 5th floor? Okay? So, sa 5th floor, 500,000 pa lang equivalent nun. So, meaning to say, yung savings mo, investments mo, nasa 500,000 pa lang. If na heart attack ka, or if you die, as in, wala na, totally gone ka na talaga. Ang may iwan mo lang would be the 500,000 pesos. Eh, ang objective mo, 1 million para sa education fund ng anak mo. So, kulang pa, 'di ba? Now, there's another option that you can use, which is the elevator, which represents the life insurance policy. Okay? So, ito naman yung creation of wealth or creation for the education fund of your kid. Okay, kasi ang elevator, kapag sumakay ka dyan, pag pinindot mo yung 10th floor, 'di ba? Iaakyat ka niyan sa 10th floor kahit na anong mangyari. Kahit na ma-heart attack ka dyan, mamatay ka habang nasa elevator ka, basta na-press mo yung 10th floor sa elevator, automatic 1 million pa rin. Okay? Yung objective mo na makapag-save up ng 1 million para sa education fund ng anak mo, maa-achieve mo pa rin using the option of having a life insurance policy. So, yun po yung magkaibang concept natin. Parehong nasa building, parehong floor na may tigo 100,000 hanggang sa maipon yung 1 million. Pero, magkaiba po yung pwedeng maging result if in case something happens to you. So, yun po yung dapat nating paghandaan din at dapat din nating pag-isipan. Okay? Now, here's what you can do. So, here's a sample computation of an education plan using a VUL plan. Okay? Ang client natin ay female. She's 30 years old, healthy, non-smoker. Yung age ng anak niya ay 10 years old and it's a 5 years to pay plan. Gusto niya 5 years lang siya na magbabayad. So, ito yung illustration. Yung benefits na makukuha niya, may education payout every year for 4 years. So, kung 4-year course yon, every year, meron siyang matatanggap na 500,000 pesos para sa tuition or education ng anak niya. Then, may life insurance coverage siya na 1,895,026 pesos. So, eto po, yung insurance na to, important to dito sa component na to. Kasi kung babalikan natin kanina yung stairs and elevator concept, okay, if ever na hindi na niya abutin yung 5 years, hindi na siya makapagbayad ng 2 years, namatay na siya kagad, may marireceive yung anak niya na 1,895,026 pesos para sa education fund niya. Okay? And also the education payout then na 500,000 pesos. Kumbaga, included na yan sa plan na to. Sigurado na may 500,000 pesos para dun sa tuition fee ng anak niya. Okay? So, yun yung difference po na kapag ikaw lang nagsisave mag-isa sa bank, hindi mo kasi alam kung ano yung pwedeng mangyari, diba? Magkasakit ka nga or pwedeng mamatay ka na maaga. So, hindi mo na mapag-iipunan yung education plan ng anak mo. But with this kind of education plan,
Okay? Which is, yung isa, mag-iipon ka ng 50,000 every month. Ito, may monthly premium ka lang na 32,981 pesos and 20 cents. Kung kaya naman ng budget mo ha. Pero kung hindi naman kaya, may mga ibang education plan din naman na pwedeng i-propose sa'yo ng iyong financial advisor. So, depende talaga yan sa budget mo at kung magkano ba yung tina-target mo. So, it's very important for you to do a financial planning with your financial advisor dahil dito na pag-uusapan kung paano ma-achieve yung goal mo, yung objective mo sa pagkuha ng isang plan. Okay? So, may annual premium. So, yung mode of payments then, you can pay it monthly, quarterly, semi-annual, annually, diba? Nasa sa'yo yan. Kung kaya ng budget mo na bayaran to annually or may naitabi ka na para sa education fund ng anak mo with this amount, then you can use that. And at least you will be sure that if anything happens to you, sigurado na merong fund pa din yung anak mo that they can use for their education.